balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po natin binalita ang pangangamba ng mga Pinoy boxing fans sa potential na upcoming fight ng angas ng Pinas General Casimero kalaban ng World Bantamweight Challenger na si Saul Sanchez. Dahil pinag-uusapan na po ngayon mga idol sa bansang Japan na ang magiging team ni Saul Sanchez sa laban nito kay Cuadro Alas ay katuwang nito mga idol ang mga Japanese undefeated boxer. At ang tuturo kay Saul Sanchez mga idol, walang iba kundi si Manny Robles. Bagamat isang magandang pangitain naman mga idol ang dumating kay Cuadro Alas. Dahil nga sa nag-viral sa Philippine Boxing, ang posibleng bakbakan ni Casimero at Sanchez. Kaagad naman po mga idol nagbigay ng reaksyon ang huling nakalaban ni Saul Sanchez. Walang iba kundi ang ating kababayan na si King Arthur Villanueva. Ano yung mga idol sakaling matuloy man daw ang laban ni Janrel kontra sa American-Mexican fighter ni si Saul Sanchez. Malaki daw mga idol ang tsansa ng ating pambato na si Casimero na manalo sa laban. Pero mas mainam pa rin daw mga idol na maging 100% condition si Casimero sa bakbakan na to. Well, ina-expect na nga natin mga idol na ganito ang sasabihin ni King Arthur na pabor siya na manalo si Cuadro Alas dahil sa naging laban nito kay Saul Sanchez. Naramdaman talaga nito kung gaano katibay si Sanchez. At isa pa mga idol, makailang beses niya ito nasaktan sa bakbakan. Pero gayon pa man mga idol, style make fights pa rin ang laban. Pagandahan na lang talaga ng game plan sa bakbakan. Dahil ito talaga mga idol ang isa sa mga rason para makuha ng isang boxer ang panalo. Sa kabilang banda naman mga idol, Premier Boxing Champion o PBC, meron naka-line up na pay-per-view event sa November 2. Bali pang-apat na boxing event ito mga idol ng Amazon Prime at PBC na magkasama. At ayon sa rumors mga idol galing sa mga kilalang boxing site, posible daw mga idol na si Gervonta Tank Davis ang magiging headliner sa date na to. Kaya ang tanong ng mga boxing fans mga idol, sino kaya makakalaban ni Tank Davis? Gayon pa man kumalas muna si Vasily Lomachenko na labanan siya dahil wala pa daw sa mood si Loma lumaban. Hindi naman pwede si Shakur ang makakalaban ni Davis mga idol dahil ang gusto labanan ni Shakur si Joe Cordena. Malabo naman na si Jose Valenzuela makalaban ni Davis dahil merong rematch clause ito kay Pitbull. At obviously naman mga idol, hindi si Pitbull ang makakalaban ni Davis Boy dahil natalo ito kay El Rayo sa bakbakan. Hindi naman pwede makipag-rematch si Davis kay Ryan Garcia dahil naban pa ito sa boxing. At malabo naman na si Devin Haney ang makalaban ni Davis mga idol dahil target na nito lumaban sa welterweight. Kaya ang tanging nasa listahan na lang talaga natin mga idol ang title defense na Davis sa kanyang mandatory na si William Cepeda o di kaya ang unification fight nito kontra kay Dennis Berinchik ang tumalo kay Navarrete sa bakbakan. Pero isipin pa rin natin mga idol dahil mahirap din maikasa ang laban ni Davis sa dalawang boxer na to sa rason na ibang promotion ang humahawak sa kanila. Kaya abangan na lang natin mga idol kung sino kaya makakasagupan ni Tank Davis. Isang bigatin ba na laban kontra sa malakas o sadyang isa na naman ito sa mga cherry pick ni Davis Boy? Sa kabilang banda naman mga idol, sa nilabas nga po ng top 10 knockout ng BoxingScene.com sa 21st century, dalawang record po mga idol ang nakuha ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. At obviously mga idol, isang masamang record at isang mabuting record kung saan nakuha ni Pacquiao ng 4th place sa top 10 matapos nito patulugin si Ricky Hatton sa kanilang bakbakan noong 2004 sa round 2. At nakuha naman ni Boss Manny mga idol ang 1st place sa top 10 knockouts. Kaso siyang nabiktima dito nang pinatulog siya ni Juan Manuel Marquez sa kanilang bakbakan noong 2012 na siya talagang nagdala kay Marquez mga idol sa kasikatan at bilang isang legend sa boxing sports.